Yung ate ko may sariling kwarto. Samantalang ako at ang bata kong kapatid ay magkasama sa iisang kwarto. Double deck ang kama namin. Ako sa baba, siya naman sa taas. Madalas akong napupuyat sa paglalaro at panonood, kaya 3:00 na ng madaling araw kapag natutulog ako. Isang gabi, tulad ng dati, pumasok ako sa kwarto namin at humiga na agad. Gustong-gusto kong patay ang ilaw sa kwarto kasi mas mabilis akong nakakatulog sa dilim. Sa sobrang dilim, kahit anino hindi mo makikita. Habang paidlip na ako, naramdaman kong bumaba ang kapatid ko mula sa itaas ng double deck. Ramdam mo ang alog ng kama kahit hindi mo to makikita. Nagtaka lang ako kasi kadalasan kapag bumababa siya, magsi-CR siya. Pero agad din siyang umakyat pabalik. Kaya inisip ko na baka nagbago ang isip niya. Maya-maya, may narinig akong kakaibang tunog. Parang may kumukutkot sa pader sa gilid ng kama ko. Napikon ako, kaya sinipa ko yung frame ng double deck at sinabing, "Tumigil ka nga dyan." Tumigil nga, pero may narinig naman akong parang pigil na tawa mula sa taas. "Tawa ka pa dyan ah," sabi ko. Wala pang 1 minuto, biglang sumilip yung ulo niya mula sa gilid ng kama. Nakatingin siya sa akin mula sa taas. Hindi ko makita agad ang mukha niya dahil madilim. Pero ramdam kong nakatitig siya. Hindi siya gumagalaw. Parang nanonood lang. Sinubukan kong wag mag-react. Iniisip na baka gusto lang niya akong takutin. Habang tumatagal, nag-a-adjust na ang mata ko sa dilim. At unti-unti kong nakikita ang itsura niya. Ngunit bago ko pa siya makita ng malinaw, mabilis niyang inalis ang ulo niya at humiga muli. Pero isang bagay ang hindi ko makalimutan. Ang ngiti niya. Isang nakangiting nakanganga na parang sinadya niyang ipakita ang mapuputi niyang ngipin. Nanindig ang balahibo ko. Alam kong matatakutin ang kapatid ko, kaya imposible para sa kanya na gawin yun, lalo na sa 10 oras ng gabi. Pinilit kong kalmahin ang sarili ko. Tinakpan ko ang mukha ko ng braso at nagkunwaring natutulog. Pero habang nakapikit ako, narinig kong may tumawag sa akin. Mahina, pero malinaw. "JC, JC, JC." Parang tumigil ang puso ko sa sobrang takot. Hindi JC ang tawag sa akin ng kapatid ko. Lagi niya akong tinatawag na kuya. Hindi ko siya sinagot. Nagkunwari lang akong mahimbing na natutulog. Pagkatapos nun, narinig kong parang may kumakamot ulit. Pero mas malakas na ngayon at parang mula sa loob ng kama. Ang tunog ay parang may matigas na bagay gaya ng kuko na sumasagi sa kahoy. Nai-imagine ko na parang natatanggal na ang balat ng kung anumang kumakalmot.
Ang bawat galaw ay nagpapagalaw din sa kama. Pero wala akong magawa. Sa takot, naidlip na lang ako. Nagising ako bandang 10:00 ng umaga. Wala na ang kapatid ko sa taas ng kama. Bumaba ako para tingnan siya at nakita ko siyang nasa sala, nanonood ng YouTube sa laptop habang kunwari nag-o-online class. Binatukan ko siya at sinabi, "Ang lakas mong mang-asar kagabi ah." Bigla siyang tumingin sa akin na parang nagtataka. "Ha? Sa kwarto ni ate ako natulog kagabi. Hindi ako natulog dyan." Nanlamig ako sa sinabi niya. Napagtanto kong wala pala akong kasama sa kwarto nung gabing yun. At ang mas nakakakilabot pa, wala rin pala si ate sa bahay. Nakitulog siya sa bahay ng jowa niya. Simula noon, ginawa naming bodega ang kwarto namin. Sa baba na ako natutulog kasama ang kapatid ko. Nilagyan namin ng malaking cross ang pintuan ng kwarto bilang proteksyon. Pero kahit ilang beses naming ayusin ang cross, lagi itong tumatabingi. Kahit pakuan pa namin, bumabalik pa rin ito sa pagkakatagilid. Nagpatawag kami ng pare para mabless ang kwarto. Ang sabi niya, huwag na huwag naming hahayaang bumaliktad ang cross. Kapag nangyari yun, wala nang makakapigil sa kanya. Susundan niya kami kahit saan kami magpunta habang buhay. Simula noon, lagi na ako nagdarasal. Pero kahit anong gawin ko, di pa rin nawawala ang pakiramdam na may nakatingin sa akin, lalo na tuwing 3:00 ng madaling araw.